Kumusta mga kasaliksik? Sa loob ng napakaraming mga taon, marami pa ring mga tao ang naniniwala na marami pa ang hindi sinasabing katotohanan ang Vatican City at ang Santo Papa na kung sakali mang mabunyag sa buong mundo ay maaaring sumira sa larawan o imahe ng Katoliko. Kaya mula sa misteryosong secret archives ng Vatican hanggang sa pagtulong nila sa mga Nazi noong World War II ay pag-usapan natin ang 8 pinaka-nakakakilabot na sekreto ng Vatican City na siguradong ngayon mo lang malalaman. Kaya kung handa ka nang mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 8, ang misteryosong secret archives ng Vatican. Ang Vatican Secret Archives ay kilala bilang isang napakalawak na koleksyon ng mga dokumento na umaabot sa 53 milya na mga istante at naglalaman ng mga tala mula pa noong ika-12 siglo. Sa kabila ng tawag na sikreto, kilalang mga ito na umiiral ngunit napakaliit ang may pribilehiyong makapasok dito. Tanging mga piling scholar at mga mamamahayag na dumaan sa masusing pag-aproba ang maaaring makapag-explore ng mga dokumentong ito. Dahil dito, maraming haka-hakang nabuo ukol sa mga sinasabing nilalaman ng archives, kabilang ng mga di umano'y ebidensya ng mga extraterrestrial na buhay, patunay na hindi umiiral si Jesus at iba pang mga kontrobersyal na usapin tungkol sa simbahang Katoliko. Sa loob ng mahigit 1,500 taon, ang mga archives na ito ay pinagpasapasahan na mula sa isang papa patungo sa susunod pa, simula noong taong 436 AD. Ngunit may sistema ng paglimita sa publiko kung kailan maaaring masilip ang mga dokumento, na ayon sa patakaran ay 55 taon matapos malikha ang mga ito. Dahil dito, marami sa mga sensitibong tala ukol sa kontrobersyal na mga issue tulad ng papel ni Pope Pius XIII noong Holocaust at iba pang iskandalo ng simbahan ay nananatiling nakatago sa loob ng ilang dekada. Noong 2019, binago ng Vatican ang pangalan nito sa Vatican Apostolic Archives. Subalit ang misteryo na bumabalot dito ay nananatiling buhay at tila lalo pang nagpapalalim sa interes ng mga tao. Number 8, pagre-retiro ng mga Pope. Sa loob ng higit 1,000 taon, nagkaroon ng tradisyon sa simbahang Katoliko ng Santo Papa ay mananatili sa kanyang tungkulin hanggang sa kanyang huling hininga. Mula sa mahigit 123 na Santo Papa na nahalal sa nakalipas na milenyo, 5 beses lamang nagkaroon ng pagbibitiw sa tungkulin. Ang unang nagbitiw ay ang Papa na si Benedicto IX na naging Santo Papa sa murang edad na 20. Siya lamang ang naglingkod ng maraming beses bilang Santo Papa. Noong 1306, napilitan siyang bumaba sa pwesto, ngunit bumalik makalipas ang ilang buwan at muling nagbitiw noong 1045 dahil nais niyang magpakasal. Nang siya'y tanggihan ng kanyang iniibig, pansamantala niyang nabawi ang posisyon ngunit tuluyan na siyang tinanggal noong 1047. Sumunod na nagbitiw ay si Gregorio VI noong 1046 sa ilalim ng matinding pressure mula sa mga obispo. Noong 1249, ang Papa na si Calistino V naman ang nagbitiw makalipas ang 5 buwan dahil sa kanyang takot na hindi siya angkop para sa kanyang posisyon. Ang kanyang kahalili ay ikinulong siya upang maiwasan ang anumang pagtatangkang bumalik siya sa pagkapapa at sa kalaunan ay namatay siya sa pagkakakulong. Noong 1415, nagbitaw naman si Gregorio XIII upang tuldukan ng krisis na dulot ng pagkakaroon ng 2 Santo Papa. At nito nga lamang 2013, si Benedicto XVI ang pinakabagong nagbitiw dahil sa kanyang kalusugan. Bagamat may haka-haka na siya'y pinilit na bumaba sa pwesto dahil sa mga ulat ukol sa kanyang pamamahala at mga issue sa transparency, nagiging makasaysayan ang kanyang desisyon bilang unang Santo Papa sa modernong panahon na voluntaryong nagbitiw. Number 6, ang dobleces or pants. Noong dekada 1930 at 1940, pinangunahan ni Maurice Duplessis ang premier ng Quebec, ang isang konserbatibong revolusyon sa suporta ng simbahang Katoliko. Naging bahagi nito ang tinatawag na Great Darkness
o ang madilim na panahon kung saan ang kontrol ng simbahan sa gobyerno ay nagiging napakalakas. Sa ilalim ng pamahalaan ni Duplessis, merong nakakagulat at nakakakilabot na plano na itinuturing na mga mentally ill o may sakit sa pag-iisip ang mga batang ulila, kahit na wala naman silang ganoong kondisyon. Ang hakbang na ito ay para makakuha ng mas malaking subsidiya mula sa gobyerno. Sa bawat araw, mas mataas ang pondo para sa mga pasyente sa mental hospital kumpara sa mga ulila na naging dahilan ng maling pagtrato sa mga inosenteng bata. Marami sa mga ulilang ito na sa kalaunan ay nakilala bilang mga Duplessis orphans ay dumanas ng mga hindi makataong proseso tulad ng lobotomy, shock treatment at mahigpit na pagkakakulong. Dahil sa ganitong klaseng pang-aabuso, nagdusa ang humigit kumulang 20,000 bata at nagdala ng trauma na humubog sa kanilang buong buhay. Kalaunan, lumaban ang mga Duplessis orphans para sa hustisya at pinansyal na kabayaran mula sa pamahalaang Quebec. Nakamit naman nila ang kasunduan para sa compensation. Subalit hanggang sa ngayon, hindi pa humihingi ng paumanhin ng simbahang Katoliko sa kanilang naging papel sa iskandalong ito. Number 5, ang babaeng Santo Papa. Ayon sa alamat, minsan daw ay may isang babaeng nagbalat kayo bilang lalaki at nakapasok sa pinakamataas na posisyon sa simbahang Katoliko. Kilala siya bilang Papa Joan o sa opisyal na pangalan na Papa John VIII. Ayon sa kwento, nagkaroon siya ng malaking reputasyon bilang isang respetadong guro at eskolar sa Athens bago siya nagpunta sa Roma. Sa kanyang katalinuhan at pagiging maalam, umani siya ng paghanga at tiwala ng mga nasa paligid niya, dahilan upang hindi mahalata ang kanyang lihim. Ngunit ang kwento ay nagkaroon ng nakakagulat na pag-ikot nang siya ay magdalang tao habang nagpapanggap pa ring Papa John VIII. Nabunyag ang kanyang sekreto nang siya ay nanganak sa kalsada sa gitna ng isang prosesyon. Ayon sa alamat, ang mga saksi na nangingit-ngit sa galit ay nagdesisyon na itali siya sa kabayo at kalad ka rin hanggang mamatay. Bagaman nananatiling sikat ang alamat na ito, karamihan sa mga historiador ay itinuturing itong kathang isip lamang. Marahil ay embento ng mga maagang kritiko ng simbahan upang pagdudahan ang integridad ng institusyon. Number 4, iskandalo sa bangko ng Vatican. Ang Vatican Bank na opisyal na tinatawag na Institute for the Works of Religion ay itinatag noong 1942 sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig upang makaiwas sa mga restriksyong pinansyal na ipinatupad ng mga alyado. Mabilis na nagkaroon ng kontrobersya ang institusyon na ito dahil sa lihim nitong mga operasyon. Bilang isang entity na exempted sa mga patakarang pangpinansyal noong digmaan, nakakuha ito ng reputasyon bilang pangunahing offshore bank ng mundo. Ang kakayahan nitong magbigay ng pagkakataon sa mga nais na magtransaksyon ng palihim ay nagbigay daan sa pag-akit ng mga kliyenteng may koneksyon sa mga iligal na gawain. Kasamang Vatican Bank sa listahan ng Business Insider ng 5 pinaka-kontrobersyal na institusyon sa mundo dahil sa kasaysayan nito ng mga questionableng gawain. Noong dekada 1970, nagkaroon ng mga patunay ng pagkakadawit ng Vatican Bank sa organisadong krimen, partikular na sa kasong money laundering ng mga peking bonds at securities na nagkakahalaga ng $900 million. Isa sa mga pinakakilalang iskandalo ay ang pagkakasangkot ni Archbishop Marcinkus na noon ay pinuno rin ng seguridad ng Papa at ng Vatican Bank. Siya ay nadawit sa pagbagsak ng imperyo ng financer na si Michel Sindona matapos mawala ang $30 million ng pondo ni Sindona sa pamamahala ng Bangko ng Vatican. Ang iskandalong ito ay naging simula ng mga sunod-sunod na kontrobersya, kabilang ang pagkalugi ng Bangko Ambrosiano ng $1.4 billion na may kaugnay sa mga pautang mula sa Vatican Bank. Kahit nagbayad ang Vatican ng $244 million bilang settlement, hindi nito inamin ang anumang pagkakamali. Mula sa mga ulat ng fake charity accounts at money laundering hanggang sa pag-aresto ng mga pari na may kaugnayan sa mafia noong 2012 at 2013, ang kasaysayan ng Vatican Bank ay nananatiling balot sa misteryo at kontrobersya. Number 3, ang kaso ng Rawan Genocide.
Noong 2017, nagbigay ng paghingi ng tawad si Pope Francis para sa papel ng simbahang Katoliko sa malagim na genocide na naganap sa Rwanda noong 1994. Ngunit marami ang naniniwalang hindi sapat ang isang paghingi ng tawad lamang. Sa pagitan ng Abril at Hulyo ng taong iyon, nagkaroon ng malawakang pagpatay sa lahing Tutsi sa Rwanda at lumabas ang mga ulat na may ilang kasapi ng klero ng simbahang Katoliko ang tumulong o naging kasabwat sa naganap na karahasan. Ayon sa mga nakaligtas at opisyal na pamahalaan ng Rwanda, libo-libong biktima ang pinatay sa mga simbahan kung saan sila naghahanap ng kanlungan. Habang may mga pare at madre na nagligtas ng mga tao sa pamamagitan ng pagtatago sa kanila, nakakagulat na may ilan ring miyembro ng simbahan na lumahok sa mga pagpatay tulad nila Padre Atanis Seromba na nag-utos na wasakin ng simbahan kung saan nagtago ang mga tao at mga madre na sina Gertrude at Maria na nagdala ng mga militante sa lugar na pinagtataguan ng mga babae at bata. Ang paglahok ng ilang kasapi ng simbahan sa genocide ay nagdulot ng matinding sugat sa komunidad ng mga Katoliko sa Rwanda at lubos na naapektuhan ang tiwala ng mga tao sa simbahan bilang isang moral na institusyon. Maraming Rwandan ang nawalan ng tiwala sa katuturan ng simbahan at ang ilang miyembro ng klero na nasangkot ay tumakas papalabas ng bansa upang iwasan ang pag-uusig. Kahit nagkaroon ng mga pagsusumikap na hatulan ng mga sangkot sa pamamagitan ng International Criminal Tribunal for Rwanda at mga korte ng Rwanda, tila hindi pa rin sapat ang mga hakbang na ito para sa maraming biktima at kanilang pamilya na naghahanap ng katarungan. Sa kabila ng mga public apology at pagkakaroon ng mga programa ng pagkakasundo, nananatiling malaking hamon para sa simbahang Katoliko ang pagsisikap na maibalik ang tiwala ng komunidad at maiwasan ang pag-uulit ng ganitong trahedya sa hinaharap. Number 2, ang army ng exorcist ng Vatican. Sa kasalukuyang panahon, hindi nabihira ang mga ulat tungkol sa mga individual na tila nagpapakita ng kakaibang pag-uugali o nagsasalita ng mga bagay na tila walang katuturan. Para sa ilan, ang mga ganitong pangyayari ay palatandaan ng posibleng pagkakaroon ng pagkakaposes. Sa ganitong mga sitwasyon, ang simbahang Katoliko ay may espesyal na grupo ng mga pari na sinanay sa sinaunang pamamaraan ng eksorsismo upang tugunan ang ganitong mga pangangailangan. Hindi sila basta-bastang mga pari kundi bahagi ng isang piling grupo na kinikilala mismo ng Vatican at dalubhasa sa pagharap sa di umano'y mga kaso ng demonyong pananakop. Sa katunayan, mula nang itatag ang International Association for Exorcists noong 1990s, mas tumaas ang bilang ng mga hinihinging eksorsismo, lalo na sa mga bansa tulad ng Italia kung saan libo-libong mga kahilingan ng natatanggap kada taon. Ang muling pagsibol ng exorcism sa modernong lipunan ay patunay na nananatili ang paniniwala sa demonic possession o pagsasanib ng demonyo sa katawan ng isang tao sa loob ng simbahang Katoliko. Sa Italia, ang kilalang Vatican exorcist na si Ama Gabriela Amort ay ang nag-ulat ng mahigit 130,000 na exorcism na isinagawa sa buong buhay niya. Ang makabagong teknolohiya ay nakakatulong din sa pagbabagong anyo ng practice na ito. Sa katunayan, meron ng mga eksorsismong ginagawa sa pamamagitan ng telepono at online platforms tulad ng Skype. Bukod dito, ang simbahan ay nakikipagtulungan na rin sa mga profesional na larangan ng medisina upang masuri at masigurado na hindi mental illness ang dahilan bago magpatuloy sa ritual. Ang pagsasama ng aspeto ng siyensya sa practice at eksorsismo ay nagpapakita ng layunin ng simbahang Katoliko na bigang halaga ang kalusugan ng kaisipan habang nananatiling tapat sa kanilang pananampalatayang mali. Number 1, pagtulong sa mga Nazi noon. Matapos ang pagkatalo ng Nazi Germany sa ikalawang digmaang pandaigdig, naging mapanganib ang Europa para sa mga dating opisyal ng Nazi na mabilis na humanap ng kanlungan sa ibang bansa. Sa kabila ng kanilang mga karumal-dumal na krimen, nakatanggap sila ng tulong mula sa Vatican at Red Cross sa kanilang pagtakas. Batay sa libo-libong dokumentong inilabas mula sa mga archive ng International Community of the Red Cross at sinaliksik ng mananaliksik na si Gerald Stancher
ng Harvard University, lumalabas na may mga kilalang kriminal ng digmaan tulad ni na Adolf Eichmann, Joseph Mengele at Klaus Barbie na nakaligtas sa pagkakakulong sa tulong ng mga ahensyang ito. Sa gitna ng kaguluhan noong panahong iyon, umasa ang Red Cross sa mga rekomendasyon ng Vatican at mga pag-verify mula sa mga militar upang mag-issue ng mga travel document na kilala bilang 10 to 100S na nagbigay ng daan sa kanilang pagtakas. Ayon kay Steinkar, nag-issue ang Red Cross ng hindi bababa sa 120,000 na dokumentong ito, kung saan 90% ng mga dating Nazi ang nakalabas ng Europa sa pamamagitan ng Italia. Bukod dito, ang Vatican Refugee Commission ay nagbigay ng mga peking pagkakakilanlan sa mga puganteng Nazi kahit pa may lumalaking ebidensya ng kanilang pakikipagtulungan. Patuloy namang tumatanggi ang Vatican na magbigay ng dokumento o ilabas ang kanilang mga dokumento mula sa kanilang lihim na archive kaugnay sa usaping ito. Subalit noong 2020, nangako ang Papa na si Francis na gagawing pampubliko ang mga dokumentong ito na maaaring magbigay linaw sa madilim na kabanata ng kasaysayang ito ng Europa.